Kahit na ibinaba na sa low pressure area ang typhoon category ng dating bagyong Wilma, nananatiling nakaalerto ang Office of Civil Defense sa posibleng epektong dala nito. Several days before itong dumating yung bagyong Wilma ay nagsagawa ng mga pre-disaster risk assessment and scenario building kung saan nakita natin ano yung mga rehiyon at mga probinsya na dadaanan nitong bagyong Wilma. Ganon din yung mga kababayan natin na maapektuhan. Nagsasagawanan ng preemptive evacuation ng ilang mga rehiyon na apektado ng low pressure area. Kabilang ang Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas, Negros Islands at Caraga. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, aabot sa 5,100 na pamilya o nasa 16,000 individual ang nasa evacuation center na sa mga nasabing rehiyon. Ang mga lokal na pamahalaan naman ang magsasabi kung maaari nang magbalik sa kani-kanilang mga tahanan ang mga lumikas sa pamilya batay sa forecast sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Some of these areas na gumanda na yung panahon ay maaari na rin naman silang bumalik. Pero ayon pa rin sa DOST Pag-asa, ngayon, bukas at hanggang sa Martes, may mga lugar na kailangan ay naka-alerto pa din sa malalakas na pag-ulan. Specifically kung today, ang tinitingnan natin doon ay yung base sa Pag-asa, ito po yung probinsya ng Quezon, ganun din yung Southern Luzon, yung Bicol region, yung Mimaropa, ganun din yung, of course, yung Calabarzon, hindi lang yung Quezon, at saka Aurora and Isabela, na dapat maging alerto pa rin dun dahil doon sa mga ulan dahil naka-yellow at saka orange rainfall ngayon yung Quezon and then yellow yung rest. Wala namang naitala ang OCD na nasawi, sugatan o nawawala dahil sa bagyong Wilma. Payo ng OCD na manatiling alerto at handa tuwing may sama ng panahon at makinig sa abiso ng mga lokal na pamahalaan at mga frontline DRRM officer. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.